Nagkabit na din ho kami ng sawali doon ho sa dingding at nakapagkabit na din ho kami ng isang sawali doon ho sa may teres sa unahan. Ay sa pagkakasarap naman ho siguro magkape diyan. Tinapos na din ho nilang masilyahan para mapinturahan na ho ng primer. At nagluto na din ho ako ng aming pananghalian, nilagang baboy, para ho makahigop na mainit na sabaw. Hi mga katroops, magandang buhay! Naikabit na ho namin kahapon yung hardiplex, bali kakabit naman ho namin ngayon yung sawali. At dahil hindi ho namin natapos kahapon yung pag-rebit, ay i-rebit na ho namin ng full ngayon. Si paring Robin at si Togu ho yung magre-rebit. Kami naman ho ni paring Junmar ay magkakabit ho ng sawali. Tinabasan lang ho namin yung dulo para magkasya na ho siya. 7 feet lang ho yung taas ng aking kubo, bali 8 feet po iyang sawali, kaya binawasan pa ho namin iyan ng 1 feet. Naikabit na ho namin yung isa, pangalawa, at ito naman hong pangatlo ang amin tatabasan ng 1 feet. Kakabit po ho muna namin lahat ng sawali bago ho namin siya iipitan. Yun hong pangputol sa tiles, yun ho ang ginagamit namin sa pangputol ng sawali. At dahil tapos na ho sila mag-rebit sa hardiplex, ay tumulong na ho sila din magkabit ng aming sawali. Yun ho palang A sa taas ay pahuli na ho namin siyang ikakabit. Yun ho palang pinang-ipit namin ho diyan ay flat bar. Akin pipinturahan na lang ho yung flat bar ng chocolate brown. Ang sabi ho kasi ni paring Junmar ay flat bar na lang daw ho yung aming ikabit. Pag ho kasi doon sa kawayan ay medyo mahirapan ho pa kami magtabas. Eh diyan ho sa flat bar ay puputulin na lang ho namin. Nung naikabit na ho namin yung sawali, si paring Robin naman ho ay magmamasilya na nung pinagduktungan nung hardiplex. Yun ho palang tubig lawa ay urong sulong. Tataas, bababa. Pero bagay ho talaga tayo. Ay di na lang ho. At dahil nandyan na ho yung tubig, ang sabi ko ho kay paring Junmar ay gawin na yung ating hagdan. Tinabas ko na din ho yung kawayan at papaltan ko ng panibagong poste dahil aabutan ho siya ng hagdan. Elevated bahay kubo ho pala yung aking ginawa mga katroops. Dahil pag ganering month ho talaga ay tinutubig na ho itong aming kubo. Dun ho kasi sa isa kong kubo mga katroops ay sira na ho yung mga kahoy. Kaya naisipan ko ho ay tubular na lang ho yung aking gamitin para tumagal din ho yung kanyang buhay. Dun ho kasi sa isa kong kubo mga katroops ay pag umuulan ay tagusan yung tubig. Kaya kahit nasa loob ka ay talagang nagbabasa pa. Maliit lang ho yan mga katroops, ay mukha lang ho malaki pagdating ho doon sa video. Kasi laki lang ho yan nung kubo ko doon sa unahan. Medyo pinataasan ko lang ho kasi andyan na yung tubig para hindi na ho kami abutin ng tubig doon sa flooring. Nung natapos na ho nilang masilyahan at natuyo na ay kanila na ho nilang pina-primer. Tumulong na din ho ako sa pagpipintura na yung primer. Dahil wala naman ho akong gawa ngayon doon ho sa bukid. Pagdating ho diyan sa unahan ay sawali ho yung aking ilalagay. Open ho iyan mga katroops. Doon ho sa pae sa taas ay sawali ho yung palalagay ko at diyan naman ho sa baba doon ho sa wine-welding ay sawali din. Kung napapansin nyo ho doon sa gitna ay yun ho ay open lang. Para pag nagkatubig ho yung ibaba, pag gantong month ay doon ho ako sa taas magluluto. Doon ho kasi sa isang kubo ay pag ho may tubig na ay hindi na ho ako makapagluto. Nakapagliha din ako ng masilya diyan kaya ganyan ho ay puti-puti na yung aking suot. Metal stud na lang ho yung pinalagay ko diyan or pinagkakapitan ho nung hardiplex at saka ho nung sawali. Kung napapansin nyo ho doon sa likod ay meron na ho siyang tubig at nalanta na din ho yung mga sitaw ko ay sagkadami pa naman ho nung bunga niyan nung siya'y tinubig. At ito hong sawali ang ilalagay ho namin diyan sa gitna o sa ilalim ho pala. Sorry na agad. Medyo mabusisi ho yung paglalagay ho ng sawali diyan sa unahan dahil magkayakap hong flat bar ang nilagay namin diyan. Amin pa pong iipitin niya na madami hong tornilyo. Kakababa ko ay may nakita pa akong pangalan ko diyan, Georgian TV. Nagulat na lang ako ay meron na naka-welding. Plywood na 3/4 na lang ho yung akin nilagay diyan sa aking flooring. Ito ho pala yung mga punla kong sayote mga katrops. Akin ho siyang patutubuin bago ko ho siya itinanim. Tapos nanguwalang ho ako ng siling panigang. Paniguradong magiging tayo habang buhay. Ay, gano'n lang Saho yung lupa at hindi na natuyo, sabayan pa ng mga init na araw. Kaya yung iba ko hong sili ay nagkakalantahan na. At dahil may humabol ho na bunga ng upo, ay akin na ho siyang ikinuha para makapagluto ho ng nilagang baboy. Upo sa repolyo lang ho yung aking ilalagay diyang gulay para sa aking hong nilagang baboy. Yan na hong upo ang magpapasarap ho diyan. Ma-slice ko na ho yung karning baboy. Yung repolyo ho ay tatanggalin ko lang yung unahang dahon ng repolyo. Yun ho mga balat at dahon ng mga gulay ay doon ko ho nilalagay sa likuran ko. Doon ko ho siya binubulok para maging mas matabaho yung lupa. Para pag
nagtanim na ho ako diyan ay magsisilbing pataba ho sila. Na-slice ko na din ho yung upot na balatan. Magpe-prepare lang din ho ako ng bawang at saka ho ng sibuyas. Akin lamang hong pinitpit yung bawang tapos yung sibuyas binaltan ko na din ho. Aking hinati na lang ho sa apat iyang sibuyas. Dahil aalagaan naman ho kita pang habang buhay. Ay bala lang ho. Nilaga ho pala yung aking lulutuin. Kaya ang una ko hong ginawa ay magpipirito lamang ho ako ng bawang hanggang sa maging golden brown ho yan. At pag naging golden brown na ho yan, akin lamang ho yan itatabi sa kabilang lagayan. Nang mahango ko na ho yung bawang, ilalagay ko naman ho yung sabaw o yung pangalawang hugas ho ng bigas. Kadalasan ko ho kasing sinasabaw yung pangalawang hugas ng bigas. Isa din ho kasi iyan sa nagpapasarap. At akin na hong palalambutin iyang karne ho ng baboy. At naglagay lang ho ako diyan ng luya, sibuyas, paminta, asin at saka ho patis. At hahayaan ko lang ho siyang kumulo hanggang sa lumambot na ho yung karne ng baboy. Pero ikaw ho, hindi kita hayaang mawala sa buhay ko. Ay, pero lang ho. At dahil malambot na ho yung karne ng baboy, naglagay na din ho ako ng pork cube. Saka nilagay ko na rin ho yung siling panigang at saka ho yung gulay, yung repolyo at yung upo. At pag malambot na ho yung gulay, yung upo, ay luto na ho iyan mga katrops. At kahit hindi ho kumpleto yung kanyang rekado para ho sa nilaga, ay masarap hong humigop ng sabaw niyan. Ang pinakahuli kong ilalagay diyan mga katrops, yung pinirito kong bawang kanina. Isa din ho iyan sa magpapasarap ho nung nilaga. Kung maluto ko na ho yung nilagang baboy, ay tinawag ko na ho sila para kumain at sabay-sabay na din ho kaming kumain. Kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ko ho ngayon, pagkatapos ho na nakakapagod na trabaho, ay nilagang baboy. Ay sarap ho talagang humigop na mainit na sabaw, lalo na ho pag galing ka ho sa mabigat na trabaho. At ayan ho, si kuya ay napapasarap na ho ang pagkain. Sabayan nyo pa po ng pagsawsaw sa maanghang na patis labo. At kanya-kanya na ho kami ng sandok diyan mga katrops. Kanya-kanya na din ho ng kain. At kahit nakatayo ay talagang mapapalamon ka na yan. Buti na lang ho talaga meron pang naiwan na buhay na siling labuyo kaya nakakakuha ho pa ako ng mga sili. Masarap ho kasi talagang kumain lalo na ho yung sausawan mo ay maanghang. Maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love love!